Isabela Broadcast Center, himpilang tumatalakay sa mga proyekto at serbisyong tunay para sa tao. Hatid ang mga programang nag-uugnay sa bawat Isabelenyo saan mang panig ng mundo. Delivering in-depth, trustworthy, and objective news. Dito ka, konektado. Magandang hapon, Isabela. Welcome sa panibagong episode na naman ng ating programang Isabela Connect ka dito. Kasama nyo pa rin ang inyong lingkod, ang resident broadcaster ng Pamalang Palalawigan ng Isabela, Ezekiel Kilang. Ngayong araw nga ho na ito, abay punong-puno ng inspirasyon ng ating talakayan. Sariwa pa sa ating alaala ang matagumpay na pagdiriwang ho ng Gawad Saka Awards dito ho sa ating mahal na lalawigan ng Isabela. Siyempre sa pangungunayan ni na Governor Rodito Albano at Vice Governor Kiko D, dahil binigyang pugay ang galing, sipag at dedikasyon ng ating mga farmers sa iba't ibang kategorya. Mula ho yan sa crops, livestock, sa fisheries, hanggang sa ating mga agricultural scientists at kabataang magsasaka. Sila ho ang dahilan kung bakit ang Isabela ay nanatiling Queen Province of the North at agricultural capital ng bansa. At ngayong hapon, hindi lang ho natin sila babanggitin dahil personal nating makakapanayam ang ilan sa kanila na naging kampiyon sa kanilang mga larangan. At makakasama ho natin ngayong hapon ang mga boses at mukha ng tagumpay sa sektor ho ng agrikultura. Unahin ho natin ang ating hong outstanding corn farmer. Walang iba kundi si Ginoong Benjamin Domingo mula ho sa lungsod ng Ilagan. Sir, magandang hapon ho sa inyo. Welcome ho sa Isabela Broadcast Center. At syempre, mula naman ho sa sektor ho ng mga prutas, ang ating hong outstanding high value crops farmer, si Ma'am Marie Pauline Atorio mula ho sa San Pablo, Isabela. Ma'am, welcome ho sa Isabela Broadcast Center. Good afternoon, sir. Ayan. Afternoon, everyone. Opo, maraming salamat. At syempre, sana nga ho, supposedly, kasama ho din sana natin ang representasyon ho ng bagong henerasyon, ang ating outstanding young farmer, engineer Giorel George Sagibo, mula ho sa San Mateo, Isabela. Subalit dahil ho sa emergency, di ba, na hindi ho inaasahan, ay meron ho siyang mahalaga ho na pinuntahan. Gayunpaman, ay kanya hong ipinaparating ang pasasalamat sa imbitasyon ng Isabela Broadcast Center. Again ho, mga sir and ma'am, welcome ho sa Isabela Broadcast Center sa ating hong programang Isabela Connect ka dito. Mula ho sa pangalawang pagkakataon, binabati ho namin kayo ng congratulations sa inyong nakamit ho na mga parangal. Pero syempre, unahin muna natin. Ano po, Sir Ma'am, yung pakiramdam ho ninyo, nang malaman ho ninyong kayo ho yung napiling makatanggap ho ng mga natura hong award. Sir Benjamin. Siyempre, masaya sir. po. Masaya sir dahil hindi namin yun inaasahan na kami po ay napatunayan nila na ang aming ginagawa sa aming bukirin ay kami po ay nagwagi doon sa mga parangal na yon. Oo, kumbaga kayo'y busy sa trabaho ninyo tapos biglang nandyan na lang yung good news. Opo sir. Pero sabi ko, pinaghirapan natin yun. Oo naman. Tama naman po. Labis na tuwa at pasasalamat. Siyempre, pasasalamat. Ang tawag dito, nabigyan ng, kumbaga, pagkakilala, yung sipag, saka yung pagtsatsaga namin sa kanya-kanya naming tawag dito, craft. So, yun po. Pero, asan ho kayo that time? Anong ginagawa ho ninyo nang malaman ninyo na, outstanding kasi ang daming farmers, dito sa lalawigan ng Isabela, and yet kayo ho yung talagang nagre-representa sa inyong mga sektor. So, Nagulat, sir, kasi syempre, sa akin lalo, hindi ko ina-expect na i-nominate dahil hindi naman po yun yung linya ko. So, yun po. Pero thankful pa din. oo. Ikaw, sir, hindi ka naman na high blood. Hindi naman sir. Kasi siguro sa tanda ko na ito, magsi-72 na ako eh. Sanay na ako sa mga trabaho sa bukid. Nung nalaman ko na ako ang nagwagi, siyempre, masaya ako. Alangan naman na hindi ako masaya. Alam mo, sir,
sa tanda ko kasi ito, halos 30 years old na akong nagtatanim ng mais. Lahat ng paraan ginagawa natin para sa ating pamilya, para sa ating bayan, para maipagtaguyod natin ang agrikultura dito sa atin. Oo, talagang, oo. Masaya ako dahil hindi ko inaasahan talaga ito na makatungtong ako sa amphitheater ng Isabela Palalawigan ng government. Isabela. Yes, of course. Parang hindi ko alam kung ang aking nararamdaman na saya na nakabarong ako doon na tinawag doon sa stage. Samantala, doon lang ako sa bukid na umahawak ng lupa, nagpapastol ng kalabaw, ganun lang po. Kaya masayang-masaya ako. Oh, ito yung pinapakita natin ngayon. No? Anyway, at least, at syempre, sa pamamagitan ho ng Provincial Agriculturist Office din ho at ng Pamalampalalawigan ng Isabela, through the leadership of Governor Rodito Albano at Vice Governor Kiko D, talagang hindi naman ho kayo nawawala, no? Talagang nire-recognize kung ano po Yes. yung mga effort ninyo. Now, let's talk about ho, no, itong mga kanya-kanya ho ninyong sector. We have fruits, Yes no? po. And of course, sa corn. Sa fruits ho muna, bilang isang farmer, ano po yung pinakamahirap na pagsubok na naranasan ho ninyo sa inyong pagsasaka sa mga sektor ho ninyo? Yung sa mango farming, sir, ang kalaban talaga namin is yung weather, pabago-bago ng panahon. Lalo na pag yung sobrang ulan. Sobrang ulan, saka yung tagtuyot. Nakakaapekto talaga yun sa bulaklak, saka syempre sa yield ng mangoes. Plus yung peste din, saka sakit, saka yung mataas na production cost, and also yung pangalan nito, yung hindi tiyak na ng price ng produkto namin sa merkado. Yun po. Kasi matandaan ko, mango ho talaga, no? Kailan lang yung Sobrang mga baba. sobrang baba at dahil na rin sa oversupply kasi Yes, sir. maraming mga Nagkaroon po naitapon kasi noon. ng ang tawag dito, yung nag-voluntary na namulaklak yung mga puno ng mangga. So, madaming supply. Tawag dito. So, masyadong mababa yung kuha nila sa market nung presyo at hindi napasok dun sa cost of production mo. So, ang ibang mga farmers po, hindi na nila pinitas yung mga mangga, gawa ng additional cost on their part naman po yun. So, yun po. So, sir, sa ano naman, sa corn, ako ho'y anak ko na magsasaka, no? Lalong-lalo na corn farmer. Ano naman yung mga, sa tingin niyo biggest challenge na naranasan ho ninyo? Sa akin, sir, sa naranasan ko mga challenge sa pagtatanim ng mais. Yung mic, Marami rin mga challenge. Kasi sabi ko nga, kahit maganda na yung mais mo, ginawa mo na lahat ng paraan para maging magandang ani. Yung weather din, na isa rin sa mga nakakasira. Lalong-lalo na kapag itong tawag natin wheat season, talagang hindi mo inaasahan yon. Panahon ng anihan yan, September, magmula July, September, October, ano na yan, panahon ng bagyo-bagyo yan. Tapos anihan September at October. Yun ang isang challenge sa aming magtatanim ng mais. Kung minsan, aanihin mo na lang, naiuwi mo na sa bahay, biglang umulan, nagbibilad ka na, alam mong maganda na yon. Biglang dumating ang ulan, nabasa, hindi na maganda ang kwan nun. Kaya, kung minsan, lagi kang alerto dun sa ginagawa mo. Kailangan, alam mo kung anong weather. Alamin mo rin yung weather kung minsan. At saka, kung minsan naman, yung presyo bumabagsak. Isa rin yun sa mga challenge namin na magtatanim ng mais. At saka kung minsan, ay yung sabi nila na yung swine, ano tawag doon sa swine
nun na nagkasakit ng mga baboy. Oo. ASF po. ASF. Oo. Tapos sabi nila wala nang bumibili ng feeds, kaya bumagsak ang presyo ng mais. Yun na naman ang isang mga challenge namin. So ang noon. ang daming problema no. Oo, na- ang daming problema. Hindi nawawalan ng Laban problema ng- sa Oo. agriculture. Yes po. But with this mga big problems ho na ito, kasi ang dami na rin ho mga nag-declare, no? Hindi naman marami. Dito sa bansa ho natin, I'm not saying dito sa Isabela, may mga ilang farmers ho na nagsasabi na, nako, iwan ko na yung mundo ng pagsasaka. Kasi with that mga mga problema na palagi na lang na nararanasan, lalong-lalo na kung ang kalaban mo is yung klima, yung climate change, Weather. o yung weather ho natin. So paano ho kayo nagpapatuloy? Ano yung ginagawa ninyo para ipagpatuloy pa rin yung ganyan hong larangan ho ng trabaho ho ninyo? Continuous po na tawag dito, pag-aaral tungkol sa new technology sa pagmamangga, and sinusunod ko rin po yung mga turo ng mga experts sa mango, tulad ng yung sa tawag dito, orchard management, pest management, yun po. Tapos syempre, tawag dito, yung pananampalataya mo na lang na maitawid yung yung production mo. So yun yung mga ginagawa namin. Oo. Sa akin naman, sir, andyan na ako talagang, yan na ang aking trabaho, magsasaka na talaga Hindi na ako pwedeng maging engineer o ano na Hindi ako sumuko. Kasi meron naman yung pagkakataon na maganda ang ani, tapos maganda rin yung presyo, doon naman tayo nakakabawi. Kailangan lang natin ang sabi nila, sipag, Oo. tiyaga, Determination. maging alerto ka sa iyong trabaho. Oo. At saka meron ka rin nalalaman sa inyong ginagawa. Oo. Pinaka-importante yung dasal at saka diskarte doon. Oo. Kasi Yan talaga. kung nandyan na yung weather na hindi maganda, wala ka ng diskarte, talagang masisira yung ano mo. Kailangan may diskarte ka. Oh, sa gitna na lang tayo hawak, sir, no, sa mic natin. Yan. Anyway, pag-usapan nga ho natin kasi syempre kaya ho kayo ay kinilala dahil nga rin sa magandang mga output no ng inyong mga produkto. I'm just curious lang sa mango. Yes, sir. Ano po ba yung sikreto? Paano kayo nagiging matagumpay sa ganyan hong mga napili ho ninyong mga produkto? Like sa mangga, kasi parang pag-uusapan ho natin mangga, parang napakasimple lang, no? Itanim mo lang, iwanan mo. Ganun po ba yun? Hindi sir, matrabaho din ang Matrabaho. pagmamangga, lalo na pagka off-season, which is yun yung ginagawa ko po. Hindi po pwede yung inindus mo siya, inisprayan mo ng pagpapabulaklak ngayon, then babalikan mo na lang pag nag-harvest ka, hindi po. So, pagka nag-spray ka, nagbulaklak, alagaan mo yung bulaklak. Simula bulaklak pa lang hanggang pabunga yan. So, kung kaya mo ng twice a day na binibisita ang mangga mo, gawin mo. Kasi mahirap yung nauunahan ka ng insekto, ganyan. So, kailangan mo ng puksain yun bago pa dumami. Tapos yung sakit, syempre, kailangan alamin mo yun. So, yun, matrabaho po talaga ang pagmamangga. Oh, kasi kapag sa corn, parang 2 beses sa isang taon na sir no, na mag-ani. Kung bakit ko tinatanong ho ito kasi ang farmer sir, parang universal 'yan. Hindi lang kapag farmer ang sasabihin ho natin, ang tanim niya is mais, palay. Pwede rin siyang magtanim ng cassava, ng mango. Pero when it comes sa mangga, ma'am, mga ilang beses ho ba kayong nag-harvest? Yung sa akin, sir, hindi lang isang beses katulad ng kapag ka yung panahon ng mangga lang kasi nag-off season ako. So, ang tinatry ko pong technology is yung 6 na beses sana. Gusto kong makapag-harvest ng 6 na beses sa isang puno, sa isang taon. Kaya lang, naabot ko pa lang is 5 times. So, yun, inaaral ko pa po. Oo. Pero bakit mangga, ma'am? Bakit mangga?
Kasi po, yun na po yung existing sa farm namin, yung mangga. So, tinuloy ko na lang po kung ano yung na-establish ng parents ko. Since hindi naman po naasikaso, yun na po yun. Itinuloy ko na po. Though may ibang crops naman po, pero mostly dun na nakatanim sa farm is mangga po. I heard, kayo ho'y talaga hindi agriculture Yes, sir. by profession kasi meron tayong agricultural engineering, something like Yes that. po. Pero kayo civil engineer. Yes po. Civil Oo, engineer by profession, sir. Yes po. So, how come na nailapit ninyo yung sarili ninyo sa pagsasaka? Siguro andun yung passion. Yes po. Hindi mo naman papasukin yun kung hindi mo gusto yung ano. Plus, siguro I needed a break from yung dating gawain. Napagod na rin siguro ako sa construction. So, yun. Mas maganda makakita kasi ng green sa farm. Malamig sa mata. Nakaka-relax po. So, nagustuhan ko naman po sa farm. So, tinuloy-tuloy ko na. At itutuloy-tuloy ko na po talaga. Wow naman. Yan yung yung masasabi ng isang anak na nagmana sa farm ng kanyang mga magulang. But kayo, no sir, Benjamin, kasi sa ano ho ninyo, sa farm ho ninyo, sa pagtatanim ho ng mais, sa tingin ho ninyo may mga kagapay po ba kayo na sa tingin ho ninyo may itutuloy naman tulad nung kay Ma'am Marie na ayan, itinuloy niya yung farm ng kanyang parents? Ano kasi sir, nung bata pa kami, meron kaming konting lupain na sinasaka ng aking father kasi mahirap lang kami eh. Oo. Sumasama kami sa bukid. Pero yung mga naunang pananim noon, yung mga native lang pa lang noon, wala pa yung mga hybrid. Ano lang naman yun. Hindi kikita eh. Kaya hindi ako nakapag-aral graduate ng college. Hanggang high school tapos 2 years, 2 years course na lang yun, technical course ang naabot ko. Tapos mga bata pa kami noon, talagang sumasama kami nagtatanim ng mais. Yung mga native pa lang, wala pa yung mga hybrid, wala pa yung mga bagong makinarya noon. Pero pinagpatuloy ko. Nung nag-asawa na kami sa misis ko, ganun pa rin, nagsasaka pa rin ako. Pero hindi kasya eh. Kaya nasubukan kong nag-construction. Pagkatapos ng construction, ay nabigyan ako ng pagkakataon na nag-abroad doon sa kumpanya namin sa construction. 2 taon ako doon. Tapos nung umuwi ako, meron akong konting naipon. Naibili ko ng pangpasadang jeep na second hand. Yun ang ginagamit ko noon. Tapos yung konting lupain namin noon, kung meron akong kita, iniipon namin sa misis ko. Kasi yung misis ko naman noon, alam mo yung agmarmaruser sa Ilocano, yung bibili sila ng mga, halimbawa, mga pagkain, mga ulam-ulam, tapos punta sila sa mga ibang lugar, ipapalit nila ng bigas, ganun, tapos ibibinta. Ganun, nakaipon din kami ng misis ko. Nakabili ako ng lumang sasakyan, yun, pinapasada ko. Tapos meron yung magsasangla ng lupa, kasi lang naman yung lupa namin. 8 kaming magkakapatid, meron akong kalahating ektarya na naman ako sa fathers ko. Nadadagdagan namin yon. Tapos, sabi ko, parang maganda yung magsaka. Sinasabay ko yung pag nagpasada ako, pagdating ko ng pasada, punta ako sa bukid. Ayun, medyo na parami ko yon. Tapos, nung dumating yung mga hybrid na mais na yan, at saka yung mga teknolohiya na madali na palang itanim ng mais. Meron na yung mga pangdamo na may sprayan mo na, wala nang problema. Sa awa ng Diyos, medyo nadagdagan ko yung lupa namin. Kaya parang nainganyo ako na doon na lang ako magsaka. Kasi wala akong bus doon. Sarili ko yun. Hawak mo yung oras mo. Oo. At saka kung sarili mo yun, pwede mong dagdagan yung sipag mo eh. Oo. Kahit
ang pahinga mo lang, yung kakain ka lang, matulog, doon ka na naman sa bukid. Kaya masaya ako nung pinagpatuloy ko yun, sir, na nagtanim ng mais. Hanggang dumating na nadagdagan ko yung lupain ko na tatamnan ng mais. Oo. Ang kagandahan dahil sa pagsasaka ho ninyo, ay it's good to hear, no, ma'am, di ba, na sa dami ng mga profesyon na pinagdaanan ho ni sir, ang bagsak ho ninyo sa pagsasaka, pero dun ho ninyo na napagtanto yung kasiyahan ho ninyo, yung fulfillment, at dahil sa pagsasaka, may mga napagtapos na ho kayo sa kolehiyo. Ayun Mari po. ho ba ninyong pakibahagi ho? Kaya nga po ako nagpapasalamat. Oo. Kasi yung panganay ko, nakapagtapos din ng 2 kurso niya. Kasi nung unang kurso niya, naging lang siya, yung midwife. Oo. Dito sa nag-midwife. Nung nag-graduate siya, kasi may kapatid ako sa Manila, nung nag-graduate ng midwifery, naipasan niya yung board. Oo. Tapos sabi niya sa akin, may multa ka na sa akin. Sabi niya sa akin, bakit? Nakapag-enroll na ako ng nursing. Wow. Oo. Sabi niya. Sabi ko naman, sige, okay. Kahit gaano kahirap ang buhay natin, basta ipagpatuloy mo at saka porsigido kang mag-aral, gagawin namin na lahat ng paraan. Sa awa ng Diyos, nakapag-graduate din siya ng nursing. So, nurse na kayo. Nagiging nurse na ako ngayon. Ano pa po ba yung iba? Na At saka, yung pangalawa naman, si Kanyar College lang ang naabot. Kasi maaga sigurong niligawan, tapos nag-asawa. Yun, hindi nakatapos ng 2 years course lang na secretarial course. Okay lang naman kasi siya naman ang aking katulong ngayon sa bukid. At least may katuwang kayo. Yung pangatlo ko naman, nurse din. Nurse. Mula nung nag-graduate ng nurse, sa abroad na lang siya lagi. Aywa. Oo. So, ang sumunod po, Yung sumunod, yung pinakabunso ko Bunso. na lalaki, yun naman ay napag-aral ko rin ng doktor. wow. Gawa ng pagtatanim ko ng mais, gawa ng ating kasipagan, na hindi lang naman yung mais ang pinanggagalingan ng ng source ng income. Oo. Meron din akong konting tanim na mga saging, meron din akong kaalaman sa karpintero, at saka yun nga, ako ng aking jeep na second hand, yun ang ginagamit ko pang pasada. Oo. Yun nakapag-aral yung tatlo kong anak nakapagtapos sila ng kolehiyo. Oo. Talaga naman ang tulad nga na nabanggit ko, ang farmer madiskarte 'yan, 'di ba? Hindi lang sa isang product ko may alam, 'di ba? Pwede yung si sir, pwede rin nung magtanim ng ng mangga. Si ma'am, rin pwede po. rin nung magtanim ng ng mais. Ano kayo kung palit na lang ho kayo? Hindi na, biro lang. Pero when it comes sa larangan naman ho ng high value crops, tulad ho ng prutas, Ma'am Marino, ano ho ang payo ho ninyo sa mga nais hong magsimula ho sa ganyang ganitong uri ho ng pagsasaka? We understand na hindi ganun Kadali. kadali. Oo. At ano yung sikreto? Kasi grabe yung successful ho yung ninyo, secret po, yun nga, tawag dito, tiyaga, no? Oo. determinasyon, saka alam mo yung yung purpose mo, yung may goal ka kumbaga. Tapos kung papasukin nila yon, kailangan meron muna silang kaalaman tungkol sa pagmamangga, mag-aral, umattend ng mga trainings, or andyan naman po ang DA, ang OPA na nagbibigay po ng trainings for yung mango production po. So, mas okay po kasing pasukin yung isang bagay na ready ka, kumbaga equipped ka, kesa yung andun ka na, mangangapa ka. So, mas okay po na kahit papano, may nalalaman ka tungkol doon, and habang ginagawa mo na, patuloy pa rin yung pag-aaral mo tungkol dun sa craft na yan. Oo. Pero when it comes sa mangga, no, may mga iba't ibang uri din ho ba, no, ng mga Madami tanim po pong kayong varieties mangga? ang Oo. mangga. Yun nga, yung Indian, yung native, yung Carabao, tapos may mga King Mango, Alfonso, Namdokmay, may Queen, Golden Queen, may ano pang tawag dito, Sweet Elena. Madami pong varieties. Oh, okay. Pero when it comes sa mangga, aside sa yung typical, no, na talagang kapag nahinog na benta sa market, ano pa ba yung mga
iba't iba pang mga produkto out of mangga? Nagva-value add po kami. Ang ginagawa ko ngayon is ginagawa ko siyang pickles, yung green mangoes. Yung sa hinog naman, gumagawa ako ng vinegar and liquor, yung alak. Meron din siyang ketchup. Meron akong juice, concentrate. Ano pa ba? Nasabi ko na yung vinegar. May dried mangoes din po. Oo. So yun po. With that, sa dami ho ng mga na pwede ninyong nagagawa ng mga output ko from mango. Yes po. I'm just curious, gaano po kalawak yung farm ninyo? Yung natamnan po ng mango, aabutin po ng 7 hectares. 7, yung fruit trees. Yes po. Yes. Grabe. No? Pero mga ilang puno ho ng mangga yung niyo? Nasa 462 bearing trees. Yes po. 462. So paano ho ninyo na-maintain? Paano ho ninyo natututukan itong hundreds of mango trees ho na ito? May tao naman po ako na yun nga, yung naglilinis, kasama ko naglilinis. Pero yung pagpapabunga po, by set lang, hindi minsanan. Though may area ako doon na pinapa-contract spray ko. So merong third party na nangongontrata. So 50-50 kami sa kanya lahat ng gastos. May part din na yung area ko, ako mismo yung nagpapabunga doon. So, yun. Oo. Ang tanong dyan, kung sa mamaya pag-usapan natin Sir Benjamin yung kita ho ninyo ha, kasi I heard malaki ho ang kita ho ninyo sa sa mais, baka pwede ho kayo magpautang. Hindi biro lang. Pero when it comes naman sa mangga, para lang magkaroon ng overview kumbaga yung mga viewers ho natin, para subukan din ho nila maging mango growers. Kumusta naman yung kitaan ho sa So far, okay naman po. Lalo pagka tumama ka sa mataas na presyo, which is yun yung tina-target ko yung off-season. Kasi kapag ka off-season, wala masyadong supply ng mangga. So mataas ang presyo ng mangga. To mahirap nga lang magpabunga during off-season. Pero naitatawid naman. So yun. Oh, grabe. Pero balikan ho natin si Sir Benjamin, no? Sir, ano naman ho yung sikreto ho ninyo when it comes sa pagpapalago ho ng inyong maisan para kayo hirangin bilang outstanding corn farmer ho ng Isabela? Baka pwede ho kayong ma-share sa ating mga farmers. Kailangan yan, sir. Yung sabi ko na kanina na kailangan meron kang sipag at tiyaga. At saka, hindi lang yung sipag at tiyaga ang kailangan doon. Kailangan yung sipag mo, dagdagan mo ng mga innovation na halimbawa, pagpili mo na lang ng binhi. Oo. Isa na yon. But not to mention the products, of course. Sa kinakailangan suriin yung uuri ng binhi. Kasi kahit hindi ko nasabihin yung uri ng binhi, baka sabihin yung mga kumpanya na meron akong advertise na ibibigay sa akin. Kailangan, tulad ngayon, ang daming teknolohiya ngayon na ginagawa ng mga seed growers. Na siyempre paunahan, pagandahan ang yung mga teknolohiya nila. Kailangan, pag namili ka ng binhi, subukan mo muna kung talagang maganda yon. At saka sa akin, talagang gustong-gusto ko yung mga ginagawa nila na pagtawag sa akin na mag-attend ng mga seminar nila. Malaking bagay yon, yung mga seminar. At saka yung programa na binibigay ng DA, kailangan sundin mo rin. Halimbawa, sa land preparation, kailangan ipa-soil analysis yung mga lupa mo. Para hindi masyadong magastos ang gagamitin mong abono, lalo ngayon ang mahal ng abono. Meron ka ring innovation, sabi ko na nga kanina, na kailangan, halimbawa may traktora ka na. Pagkatapos ng i-corporate mo yung mga
waste ng mga mais, mga damo para magiging maging fertilizer, maging organic fertilizer. Isa na yun sa paganda ng mga tubo ng mais para mabulas ang mais. Oh, may mga iba no, although bawal ho kasi ngayon yung pagsusunog. Pero pansin ho natin, may mga ilan yung nagsusunog right after ho ng harvest, no? Like the mais, sinusunog ho nila yung mga yung mga tangkay ng mga mais. At ganun ho ba yung ginagawa ho ninyo or paano ho ba? Sa akin sir, bawal yung panununog Oo, sa bawal, akin. oo. Talagang bawal kasi iniisip ko rin malinis nga yung lupain mo. Mhm. Kasi wala na yung mga tangkay ng mais, mga dahon ng mais. Pero tingnan mo yung yung diferensya nung ganun na lupa at saka yung incorporate mo yung mga damo. Tignan mo yung yung diferensya yung tanim. Mas mabulas yung kaya ganun ang ginagawa ko ngayon. Talagang bawal ang sunog sa akin. So ipatraktor mo latan. Itratraktor ko latan sa buwan, itraktor ko So dayan. balinto nga pataba dayji kwan, dayji natumba nga pinagburasan. And then kung minsan sir, pagkatapos ng harvest lalo na pag September, Oh. pag na-incorporate ko na yung kung minsan sasabugan ko yan ng munggo. Kasi hindi mo sayangin yung munggo na isabog doon. Kasi bubulas yon. Tapos itratraktor mo uli yon. Magiging fertilizer din yun yung munggo. Okay. Oo. So yun pala magsabog ka. Isa yun sa aking innovation ngayon para strategies. mabawasan mo yung gagamitin mong abono, lalo na yung urea. Isa yun, sir. Okay. So, kayo naman, mga sa isang cropping, kumbaga, mga ilang hektarya ho ba yung taniman ho ninyo sa mais at nakakailang sako naman ho kayo? Sa pinakamataas na aking nasubukan nung dry season, kasi maganda ang panahon, Oo. umabot ng 12 tons yung Wow. 1 hectare Yun ang nasubukan ko po. Para lang, no? Mga ilang sako naman ho yung Ano yun? Kung ikukwenta mo, mahigit 200 kabans yun. Oo. Depende rin sa size ng sako. Hindi. Kung 50. Meron kasi mas malalaki pang kasi kung sir, pag-uusapan natin yung kaban, Oo. kasi yung sako, Oo. kailangan yung tons ang pag-uusapan. Kung yung tons. ilang kilo yung isang hektarya, hindi yung sako kasi ang pag-uusapan Oo. Meron yung sako kasi na naglalaman ng 70 kilos. Oo, iba't iba yung Meron naman kilo. yung sako na nag-average ng 50 kilos. Oo. Pero sa mais, nag-average lang ng 50 to 55 kilos pag dry na. Oo, wow. At least marami pa rin. Oo, But sir. anyway, paano naman ho nakakatulong yung suporta ho ng provincial government ho ng Isabela sa pagpapataas ho ng kalidad ng inyong mga produkto? Siguro si Ma'am Marie, dahil alam ho natin no na lalong-lalo na during pandemic, no? Ang daming mga oversupply ho ng mangga, daming ho mga nasayang. That's why agad ho tumugon ang provincial government of Isabela with the leadership ho ni Isabela Governor Rodito Albano na may mga ginagawa na silang hakbang. So ano naman masasabi naman ho ninyo? Yung ginawa yata nilang hakbang or meron na po tayong ngayon, mango processing. Magkakaroon yata ng tawag dito, parang paggawa ng juice out of fruits, different fruits. So yun, magiging malaking tulong sa aming manggero yung meron ng ready market, kumbaga. Hindi na kami maghahanap pa ng market para sa mangga namin. Saka malapit na dadalhin. Dito lang sa Tumawini po yata yung processing facility ng mangga. So malapit po sa area namin yun. Yun nga po. Kumbaga okay na po sa amin na mag-produce ka na lang ng mag-produce ng mangga at alam mong may bibili. So yun po yung Oo. Kay sir, no, dahil corn capital of the Philippines ang Isabela, paano naman ho nakakatulong yung suporta ho ng province ho natin sa pagpapataas ho ng kalidad ho ng inyong mga produkto? Sa aking paningin, sa mga suporta ng ating probinsya, sa aming magsasaka, maganda rin ang kanilang layunin. Kasi nagbibigay sila ng mga
alternative na gawain namin sa bukid. Halimbawa, yung pagbibigay nila ng mga suporta sa aming mga magsasaka sa mais, lalong-lalo na sa city government ng Ilagan. Hindi kami pinapabayaan na mga technical yung mga technical na tulong mga trainings technician po. para gumanda pa ng produksyon at saka kalidad ng produkto namin na mais. Lalong-lalo na dito sa Ilagan, siya ang corn capital ng corn capital of the Philippines. Kaya ang suporta ng probinsya sa aking paningin, lalo na yung ngayong nakaraang Gawad Saka, malaking bagay yun sa amin. Kasi natutuwa ako. Ngayon ko lang kako nasubukan na ganyan, na mayroon akong awards, nakabarong ako na pumunta sa stage ng amphitheater ng Kapitolyo. Kaya malaking pasasalamat namin sa probinsya ng Isabela sa pangunguna ng ating butihing Governor Rodito Albano. Maraming salamat. Hindi ko masabi kung anong pasasalamat na aking naranasan ngayon eh. Talagang iba pa rin yung epekto kapag kinikilala, no, yung inyong mga effort, mga Syempre farmers. naman, sir. Kaya nagpapasalamat din kami. Yung mga effort namin, mga pagsubok na ginawa nila sa amin. Lalo kaming nai-inspire, sir, na pagbutihin yung craft namin dahil sa award na na-receive. Yun po. Kumbaga na-fuel, kumbaga Yes. yung mga Kasi energy. kumbaga na-recognize yung effort mo, yung pagtsatsaga at yung sipag nga, sabi ni sir. So, malaking bagay po. Naman. Anyway, eto na, matanong ko lang. Kasi usually, kapag may mga ganito hong mga pagpupulong ho, no, sa mga farmers ho natin, pansin ho natin talagang may mga edad na si ma'am, buti na lang, hindi. Matanda na rin po. Hindi naman matanda, pero kita ho natin, yung panawagan sa mga young, no, sa mga kabataan, paano naman ho ninyo napapaintindi sa mga anak ho ninyo na, okay, balang araw, ikaw yung tagapagmana ng farm, parang ano, paano ho ninyo sila kinukumpinse na with their generation, isyakapin ho nila yung pagsasaka? Actually, since iba naman nga yung field na gusto nila, sinasabi lang po namin na wag na lang nilang kumbaga, wag nilang isarado yung kumbaga yung options nila dun sa course na tatapusin. Kumbaga, pwede naman din silang mag-farming even andun yung profession nila. So, yun. How about you, sir? Sa akin naman ay konser. Kasi meron na akong apo na 6 na 3 lalaki, 3 babae. Nasa school sila lahat. Pero yung 4, kami kasi ang nagpalaki sa kanila. Kasi wala silang, maliliit pa, wala na silang ama yung 4 na apo ko. Maliliit pa sila, kami ang nagpalaki sa kanila. Kaya pag pumupunta ako sa bukid kung wala silang klase sa eskwela, tinatawag ko sila sa bukid. Tinuturoan ko silang magtanim kung anong gagawin sa bukid. Willing naman sila. Ngayon, malalaki na sila, mga 18 saka 17 years old na sila, mga binata na sila. Hindi na kagaya noon na parang maawa ako sa kanila na dalhin sa bukid. Pero ngayon sa awa ng Diyos, parang nahihikayat ko sila sa aking mga gawain sa bukid, lalo na yung 3 lalaki. Sila na ang alalay ko sa pagtatanim, lalo na pwede na silang mag-drive ng traktora, mag-rotor. Sila na ang katulong ko sa bukid, yung mga apo ko ngayon na 3. Ang panawagan ko sa mga kabataan, sana, huwag nilang baliwalain ang pagsasaka. Dahil kahit may profession ka, kailangan mo pa rin yung mga produkto ng agrikultura Hindi ka naman kumain ng, halimbawa, doktor ka, hindi mo naman kakainin yung mga Kailangan mo rin yung mga produkto ng agrikultura, mga gulay, mga prutas, tulad ng mga mangga ni ma'am. Kailangan yon mga produkto na
palay, Oo. mais na ipapakain sa pits, kailangan mo rin yung karne ng baboy at saka manok. Kaya hinihikayat ko mga kabataan, huwag yung baliwalain yung agrikultura. Kasi kung minsan, ayaw na nila yung, kasi may kasabihan kasi noon na anak ko, mag-aral ka para hindi mo ako gayain na lagi na lang ako sa bukid. Pasalamat naman ako at meron yung mga anak ko na nakapag-aral na hindi nila ako ginaya na hanggang ngayon. Umaga pa lang, madaling araw, nandun ako sa bukid. Hanggang madilim na ng gabi, hindi ka pa umuwi matapos mo lang yung trabaho mo sa bukid. Pero sa awa ng Diyos, andito pa rin ako. Hindi ako susuko hanggang sa kamatayan siguro na lang ako sa bukid. Yun kasi yung Ma'am Marie, yung parang maling parang mali kasi yung notion na Yes. mag-aral kang mabuti para Para hindi hindi ka ka maging magsasaka. maging tulad ko na nasa bukid. Ang gustong sabihin lang siguro para sa akin, mag-aral ka para magkaroon ka ng profesyon para hindi ka lang dito sa bukid. But that does not mean na Hindi maganda yung na maging hindi maganda yung pagsasaka. Yes. Tulad na nabanggit ni Ma'am Marie kanina, na pwede ka namang maging doktor at the same time sideline mo, Yes. meron kang farms. Yes. Di ba? Yun. Pero aminin natin sa hindi, without farmers, we're nothing. Oo naman. Hindi tayo magiging wala malakas. tayong pagkain pagka Oo. walang farmers. Hindi tayo Ayun. magiging malakas. Yes. Hindi tayo magiging masigla. Ang mga bitamina natin ay nasa pagsasaka. Ganun yun. Anyway, so maraming salamat sa inyo time, Sir Ma'am. Ano yung mensahe na lamang ninyo para sa atin mga leader, ni na Governor Rodito Albano, Vice Governor Kiko D, at sa inyong mga kapwa magsasaka na nangangarap din na maging awardees balang araw. Okay, sa ating mga leader, kay Gov Rodito Albano and Vice Gov Kiko D, maraming salamat sa suporta, tawag dito, yung mga programa ninyo at yung pamumuno nagbibigay ng pag-asa sa amin at tulong para maging mapabuti yung kalidad ng aming mga produkto. Sa mga kasamahan kong manggero, magpatuloy lang po tayo. Tawag dito, sa mahirap yung pagmamangga, pero dahil sa sipag, tiyaga, determinasyon at determinasyon, magkakaroon din ng tamang pagkilala. Sa tulong ng pamahalaan at pakikipagtulungan ng mga magsasaka, makikilala din ang sipag at dangal ng mga Isabelino. Maraming salamat, Ma'am. Sir Benjamin? Ako rin, sir, maraming salamat sa ating mga namumuno, lalo na dito sa ating probinsya na pinangungunahan ng ating mahal na gobernador, Rodito Albano, at saka si Vice Governor Kiko D, at sa lahat ng mga nangangasiwa sa ating bayan, lalo na sa DA na sila ang nagpapaganap ng mga gawain sa bukid. Maraming salamat sa inyong suporta. Kami rin bilang magsasaka, magpapasalamat kami uli para ipagpatuloy ninyo yung mga pagtulong nyo sa amin. Ganun din sa aming butihing mayor dito sa Ilagan sa kanyang suporta para maging tuloy-tuloy na corn capital of the Philippines ang Ilagan. Kaya nga po, hinihikayat po namin, hinihinakayat ko yung mga kasama kong corn farmers na ipagpatuloy natin. Laban lang tayo, huwag tayong susuko. Kasi meron din yung pagkakataon at panahon na hindi naman lahat ng panahon ay hindi maganda. Kailangan lang yung sabi ko na nga, yung sipag, tiyaga, maging alerto tayo sa ating gawain. At saka meron din tayong nalalaman sa ating ginagawa. Hindi yung gawa ka ng gawa pero hindi mo naman alam ang iyong ginagawa. Kailangan din yung dasal at saka diskarte. Yun ang pinaka-importante, yung panalangin natin sa ating may kapal. Yun lang ang masasabi ko. Yung mga kabataan din,
huwag kayong mawalan ng pag-asa. Kahit nakapag-aral na kayo, pwede rin kayong magsaka, pwede rin yung mamana yung mga lupain ng mga magulang ninyo kahit konti. Kahit may provision na kayo, pwede rin yung kayo na mag-finance ng mga lupain ninyo. Ganon ang aking masasabi sa lahat ng mga kabataan. Maraming salamat ulit sa ating pamahalaang panlalawigan at saka aming pamahalaan dito sa Ilagan. Maraming salamat sa inyong mga suporta. Okay, maraming salamat Sir Benjamin at Ma'am Marie. At syempre, bilang panguli, binabati ho namin muli yung mga magsasaka ho natin na kabilang ho sa Gawad Saka Awards na isinagawa ho ng pamalampalalawigan ho ng Isabela mula ho sa iba't ibang mga sektor. Sa crops ho tayo, again, congratulations sa Outstanding Rice Cluster. Sa Giran Irrigators Association, Outstanding Rice Cluster ho naman, ang Kabanatuan Irrigators Association, ang ating Outstanding Rice Cluster din, Aneg Suiza Multipurpose Cooperative, ang ating Outstanding Corn Farmer, si Sir Benjamin Domingo, Outstanding Corn Cluster, ang Villaluna Multipurpose Cooperative, Outstanding Coconut Farmer, si Hermelita Valdez, Outstanding Coconut Farmer Organization, Holy Trinity Agroforestry MPC, at Outstanding Sugarcane Farmer, Joseph Lagi, ang ating Outstanding High Value Crops sa Vegetable Farmer, si Ambrosio Juan, ang ating Outstanding High Value Crops sa Fruits ay si Ma'am Marie Pauline Gitorio, ang ating Outstanding High Value Crops sa Plantation Farmer, si Larito Lamog, ang Outstanding High Value Crops Cluster, Aurora Vegetable Farmers Association, ang ating Outstanding Urban and Peri-Urban Agriculture, ang Barangay Nungnungan 2, Kawayan City, Isabela, Outstanding Urban and Peri-Urban Agriculture Garden, ang Macro Garden, ang Kish Milem. Sa livestock naman, Outstanding Small Animal Racer, si Mercy Biala, Outstanding Large Animal Racer, si Jose Badang, Outstanding Dairy Cattle Racer, San Pablo Isabela Farmers Dairy Cooperative, Outstanding Dairy Carabao Racer, Floyd Manuel, si Edwin Servan naman, ang ating Outstanding Dairy Carabao Racer, si Eddie Alado, ang Outstanding Dairy Carabao Racers ho naman natin. Sa fisheries, ang Outstanding Fisher Folk sa Aquaculture, si Jerry Concepcion, si William Liray Jr. ho naman sa Fish Capture ng Outstanding Fisher Folk. Sa institution ho naman, congratulations sa Sagibo family, ang ating Outstanding Farm and Fisher Folk family, ang Outstanding Rural Improvement Club, Rick Marasat Pequeño, ang ating Outstanding Small Farmer Fisher Folk Organization, ang SACDECO, Outstanding Municipal or City Agricultural and Fisheries Council, ang MAFC Quezon, ang Outstanding Independent Component City Agricultural and Fisheries Council, ang ICCA FC Santiago, Outstanding Kadiwa Program Agri-Fisheries Enterprise Kawayan City Cooperative, Outstanding Kadiwa Program Implementer, ang LGU Kawayan City. Congratulations also sa LGU San Manuel, ang ating Outstanding Municipal Local Government Unit, ang CLGU Kawayan City, ang ating Outstanding City Local Government Unit. Sa ating Agricultural Scientist and Researcher, congratulations kay Dr. Artemio Martin Jr., ang ating Outstanding Agricultural Scientist, si Sir Jericho Gibe, ang ating Outstanding Agricultural Researcher. Sa Agricultural Extension Manager and Worker naman, si Engineer Ricardo V. Alonso, ang ating Outstanding Agricultural City and Extension Manager. Outstanding Agricultural Municipal Extension Manager, si Mr. Ruben Santos. At syempre, ang ating Outstanding Agricultural Extension Worker, si Dulce de la Cruz. Sa youth, walang iba ang ating Outstanding Young Farmer, Engineer Giorel George Sagibo, at ang ating Outstanding Youth Agricultural Organization, ang SDIS 4-H Club. At sa cross-cutting naman, Outstanding Agricultural Entrepreneur, ang Kabanatuan Fisher and Farmers Association, ang Outstanding Agricultural Entrepreneur, Treasures Food Products, Outstanding Rural Financial Institution, ang Golden Rural Bank, and of course, Outstanding Rural Woman ay si Marichi
Castillo. Again, no, congratulations ho sa inyo. Tunay nga ho, no, na nakaka-inspire ang inyong mga kwento. Kayo ho ang patunay na sa tamang sipag, tiyaga at suporta mula ho sa ating pamahalaan at patunay yan na may pera at may magandang kinabukasan sa pagsasaka. Muli, binabati namin ho ang lahat ng mga tumanggap ho ng parangal sa Gawad Saka Awards. Saludo po kami, no, sa inyong lahat, sa nagpapakain sa ating home probinsya at sa buong bansa. Muli maraming salamat ho, no, kila Sir Benjamin, kay Ma'am Pauline, no, sa pagbabahagi na inyong oras at karanasan. At dito na ho nagtatapos ang isa na namang makakabuluhang episode ng Isabela Connect ka dito. Maraming salamat po sa inyong panunood at eto, no, pabatid lamang ho mga ka-Isabelenyo sa ating mga viewers. Ang Isabela Broadcast Center ho ay pansamantalang mamaalam sa himpapawid bilang pakikisa ho sa pagdiriwang ng holiday season ngayong Kapaskuhan at sa pagsalubong ho ng bagong taon. Kakibat nito ang ating butihing Isabela Governor Rodito Albano at Vice Governor Kiko D ay nagpapaabot ho ng paalala sa bawat isa na maging maingat at tiyaking ipagdiwang ho ang Pasko at bagong taon ng may saya, payapa at ligtas. Ang Isabela Broadcast Center ay muling sasahimpapawid sa darating ho na buwan ng Enero 2026 para ho sa ating mga pinakabagong episode. Again, maraming salamat sa inyo hong walang sawang suporta at maligayang Pasko sa inyong lahat. Huwag din hong kalimutan na ilike at i-follow ang ating hong Facebook page, Isabela PIO, and subscribe to our YouTube channel to keep you updated sa mga mahalagang impormasyon at kaganapan dito ho sa lalawigan ng Isabela. Sa ngalan ho ng ating mahal na Isabela Governor Rodito Albano at Vice Governor Kiko D at ng buong pamalang palalawigan ng Isabela, ito po ang resident broadcaster ng pamalang palalawigan ng Isabela, Ezekiel Kilang, na nagsasabing manatiling connect sa pagunlad, manatiling connect sa bayan at manatiling connect sa isa't isa. Ito ang Isabela Connect ka dito. Maraming salamat po. Thank you. Isabela Broadcast Center, himpilang tumatalakay sa mga proyekto at serbisyong tunay para sa tao. Hatid ang mga programang nag-uugnay sa bawat Isabelenyo saan mang panig ng mundo. Delivering in-depth, trustworthy, and objective news. Dito ka konektado.